Kausapin natin si Yusek Aboy Paraiso, ang Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT. Good morning po, Yusek Aboy. Magandang umaga ho, DJ Chacha, Manong Ted. Maraming salamat ho sa pag-imbita ulit sa akin sa programa niyo. Oo, salamat din po. Asek, ito nga po, ano ba to? Paano babasahin? DDoS o DDoS attack? Kasi nagbigay po kayo ng babala kamakailan tungkol nga sa isang posibleng cyber attack na parang traffic flood or DDoS attack na mangyayari on November 5. Ano po ba ito? Yung DDoS attack, yun yung tinatawag natin na denial of service. Ibig sabihin ho nito, DJ Chacha, pag halimbawa ho, sa kahit anong website or kahit anong computer system, hindi natin ito magagamit. Kaya DDoS attack ang tawag natin dito. So, yung babala naman ho natin based on intelligence reports, based on yung mga namomonitor natin na chatter doon sa mga communities. Kasi ang November 5, very significant. Inadapt yan ng mga hacking community. Baka magkaroon ng mga attacks on government websites and systems para naman ho hindi tayo makapag-deliver ng mga serbisyo na dapat ipahatid natin doon sa mga kababayan natin. Oo. Ano nga po ulit inadopt ng mga hackers itong November 5? So like yearly, meron talagang malalaking cyber attacks na nangyayari pagka November 5? Oo, ito yung mga binabantayan. Hindi lang unang Pilipinas, but bang buong mundo. Because ito yung nagsimula to yung kung matatandaan nyo, Manong Ted tsaka Diday Cha, yung yung movie na V. Kung saan si Guy Fawkes, yung November 5, yung 5th of November. Tapos kung makikita nyo yung mga hacking group, nakikita nyo rin yung maskara ni Guy Fawkes, yun din yung ina-adapt nila as yung part ng identity ng mga hackers, yung So this is a global symbol and global day of protest. Yeah. Tapos tayo naman hindi naman natin na binabawalan yan, sinasabi lang natin. Do it in a very, very constructive way. Naiintindihan natin may mga pagkukulang pa rin at may mga kahinaan pa rin. Pero 'di ba, ang imbitasyon natin, work with government para palakasin lalo yung institution. Lalo-lalo na kung ang gusto niyo talaga mapabuti at mapalakas yung mga sistema natin para mas mapaganda yung serbisyo natin sa mga kababayan natin. Oo. Bago po yung gagawin na paglaban, of course, ng DICT dito sa DDoS attack na ito, sir, yung mga hackers na ito, maging sa Pilipinas, meron tayo nito na gumagawa talaga pagka November 5. And last year, nangyari din po ba ito at paano po yung naging, kumbaga paglaban naman ng DICT dito? Tama. Last year at saka yung mga years prior, may mga pagtatangka. Although mga maliit-liit na mga pagtatangka to at ang talagang pinupuntiran nila is yung talagang impactful yung mga defacement kung tinatawag natin na DJ Chan. Yung mga website na yan, ina-alter nila tapos binibigyan nila ng mga banners na na-atake namin to. Yun yung mga nangyayari. At saka ang mas binabantayan natin sa private sector. Yes. Yung Online kasi banks. kami sa gobyerno, kailangan namin sabihin sa private sector because of reputational damage, inaasahan namin na baka hindi magsabit ang mga to. And yet, may mga services na kailangan, lalo na sa health and banking sector. So, binabantayan din natin sila. Oo. Ano po itong Oplan Cyberdome na ikinakasa na po ng gobyerno bilang panlaban nga po dito? Well, ito namang Oplan Cyberdome na tinatag ng DICT sa panguna ni Secretary Henry Aguda at syempre dahil na lang din sa utos ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ito naman yung sistema natin or ito yung safety net natin against external attacks naman yan. Yung mga parang kasi hindi natin maalis na iba or karamihan doon sa mga atake natin nanggagaling sa ibang bansa. So talaga pinapalakas natin yung PDNS natin, yung domain name service natin, yung protected domain name service natin para naman whenever yung may mga atake sa ibang bansa, siguro natin na safe yung internet space naman within the Philippines. Oo. Since eto nga pong DDoS na to, parang ang gagawin niya is madadown yung website at apps o di kaya naman babagal ng husto, though wala namang pagkuha ng information. Pero just to make sure na on November 5, marami na po tayong mga ahensya ng gobyerno ang gumagamit ng mga online services. Meron ba tayong backup system para hindi ma-disrupt yung mga gagawin na serbisyo ng gobyerno on November 5? Yan yung pinapakiusap natin, DJ Chado, sa iba't ibang mga ehensya ng gobyerno. You have to remember si DICT.
ano lang ho yan hindi siya centralized yung mga systems natin. And it is based on best practices kasi pag halimbawa naman isang ahensya lang yung nangangalaga ng lahat ng sistema ng gobyerno, madaling atakihin Isa lang atakihin mo So each agency kanya-kanyang pangangalaga, kanya-kanyang procurement system. Pero we coordinate yun naman ang trabaho ni DICT based on yung mga National Cybersecurity Plan natin. We coordinate with various agencies. Paano palakasin yung system nila, ano yung mga pagkukulang nila. We even conduct yung mga VAPT testing, yung mga Vulnerability Assessment and Penetration Test to test kung malakas ba talaga yung systems nila. In a scale of 1 to 10, malakas na po ba talaga yung cybersecurity ng Pilipinas? Nasaan na tayo? Ano yan to be honest, it ranges May mga institution tayo like ang BSP, like yung mga ibang mga financial sectors natin na malakas na malakas na malakas. May mga institution naman tayo like yung mga LGs natin na medyo mahina. And understandably so because of yung budgetary constraints, tapos yung lack of adoption pa rin to yung digital age natin So it varies pa rin. Okay. Sa tanong lang ng mga hindi maalam sa isyung ito, babagal ba ang internet service namin? Naku, Manong Ted, hindi yun yung straight answer. Dapat hindi kasi ang denial of service ang inaatake niya yung systems of ng mga iba't ibang ahensya at iba't ibang mga korporasyon. So hindi yan internet based. Kumbaga ang denial of service yan Ibig sabihin kung halimbawa dati nakakapagbayad ka sa ganitong private app, hindi ka na makakabayad or sa system na yon. Kasi yung simpleng katanungan ng iba na kumbaga wapakels dito sa mga binabanggit natin ng mga kung anumang mga apps na yan. Kapag ba ako nanood ng Netflix, babagal? Hindi naman ng Ted. Diba? Yun ang essential natin. Alam mo yun? Para lang mas ma-explain natin ng mas basic sa mga hindi to naiintindihan. Pwede bang maapektuhan dito yung mga money remittance gamit itong mga app na ito ng iba't ibang mga pay app? Tama yan, Manong Ted. Yan magandang example. Pag halimbawa ang private institution, halimbawa yung mga money remittance centers natin, yung mga bangko natin, pag mayroon denial of service, hindi kayo makakapag-remit or hindi kayo makakatanggap, hindi kayo makakapag-encash yung nyo. Whether it's a private bank or yung Bangko Sentral ng Pilipinas natin, which does yung overcheck. Maswerte lang talaga tayo. Yung tanong ni DJ Chacha kanina, Manong Ted, yung BSP tsaka yung financial institutions, iyan yung mga pinakamalalakas na institution natin. Okay. Dahil malakas. Cybersecurity. Pero worst case scenario, anong pinaka po pwedeng mangyaring hindi maganda on November 5? Well, in a worst case scenario halimbawa talagang coordinated at wag naman sana na parang atake na to, yung parang state-sponsored na mga attacks. Nakikita natin yung epekto ng mga to pag halimbawa yung mga cyber attacks na to, it cripples nations yung mga power sector natin, magkakaroon ng mga brownouts, blackouts, yung healthcare system natin, hindi tayo maka-access. So, yun yung mga worst case scenarios, DJ Cha. Okay. State-sponsored, anong ibig sabihin nun? Yung halimbawa, inatake tayo ng ibang estado, ng ibang bansa. Yun yung mga inaano natin. Okay. Sige. Halimbawa, isang bansa, sila'y tumulong dito sa mga, sila ang magpasimuno nung pag-atake sa iyong power grid. Yan, Opo. Tama po, Manong Ted. Yun, opo. Kapag ganun na pinag-uusapan, yun ang pinaka-worst na hindi naman natin inaasahan actually na may gagawa ng estado laban sa isang estado. Okay. Pero ngayon, wala naman po. Pero dito, yung mga email mo, yung Viber mo, yung ba hindi maapektuhan? Hindi kasi yan Manong Ted, ang tinitingnan talaga natin yung talagang since this is a day of protest, yung something impactful yung mga government systems, yung nakikita natin, yung binhack, mga ganun Manong Ted, yun yung inaasahan na natin sa mga websites. Yung mga website natin. So, o kaya yung mga compromise na hindi nyo ma-access doon, mga ganun. Okay. Doon sa mga mahilig mag-post pa rin na mga nipo babies, mga ganun. Sa mga, Twitter ba tawag doon? Hindi na Twitter, X na ngayon. TikTok, Instagram, TikTok, Facebook. Tahimik sila ngayon Ganun. Oo. Hindi maapektuhan yon.
Mukha naman tuloy-tuloy pa rin. No? Ang sabi ko nga, parang ang denial of service talaga na ang Sige. puntirya ho ng protest talaga every November 5 is mostly government systems po, Manong Ted. Okay, sige. So salamat na marami sa iyong paliwanag, lalo na sa mga hindi maalam sa bagay nito. Salamat, Yusek Aboy. Maraming salamat po, Manong Ted, DJ Chat. Good Thank morning you. po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!